Good morning, ana sa tas ato nga programa karon. Wala ta naka kuan kagabi so karon nga kabuntagon. Salamat kayo no. Ingon diri sa title Victorious Faith. Think like a conqueror the day of the Lord. Ingon siya. Victorious faith, the writer of Hebrews said, without faith, it is impossible to please God. Kung wala kayo pagtuo, imposible kayo nga naaka sa Ginoo. Hebrew 11. 11:6 no? Yung sa tari. Ang tao nga walay pagtuo dili gayon makapalipay sa Dios. Dili gayon makapalipay sa Ginoo. Tungod kay si bisan kinsa nga moduol sa Dios kinahanglan mutuo nga adunay Dios. Ug mutuo sab nga siya ang mohatag og ganti ngadto sa mga nagapangita kaniya. No? Uspo na ko pagbasa. Ang tao nga walay pagtuo dili gayon makapalipay sa Dios. So kung ikaw di ay walay pagtuo, dili jud ka makapalipay ngadto sa Ginoo. Tungod kay si bisan kinsa nga moduol sa Dios kinahanglan mutuo nga adunay Dios. Ug mutuo sab nga siya ang mohatag og ganti ngadto sa mga nagapangita kaniya. So kung mangita dahil sa Ginoo, no? Tagaan ta niya og ganti. Ganti nga kinabuhi mo katapusan. Faith helps us to believe in things that many times cannot proven. Drives the man through his Christian life. It is a consequence of total dependency of the Word of God. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the Word of Christ. Romans 10:17. Romans 10:17. Ang pagtuo niya siya diri. Karon makaingon kita nga ang tao mutuo lang kang Kristo kung makadungog siya sa mensahe mahitungod kaniya. So moabot lang din na ang pagtuo kung adunay mo mensahe ngadto kaniya. Makadungog siya og kining mensahe madungog lang kung may magtudlo niini. So kini nga mensahe makadungog lang kung adunay magtudlo. Amen. Hallelujah. To journey through a Christian life implies that we must remain subject and obedient to the divine principles which are in charge of strengthening our confidence in God. Faith makes us overcomers. No child of God is a failure, although we must go through different adversities in Christ. We are more than conqueror. Kita more than a conqueror. But we decide what kind of faith we will have. John said, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. 1 John 5:4. Itong basahon sa 1 John 5:4.
Kailangan overcome na to ang kalibutan. Kay gipildi sa matag anak sa Dios ang kalibutan. So conquer the world, kay gipildi na sa anak sa Dios ang kalibutan. Gipildi niya kini pinagi sa pagtuo. Pinagi sa tong pagtuo, gipildi na nato ang kalibutan. Busa kinsa ba ang makapildi sa kalibutan? Ang tao nga nagatuo nga si Jesus mao nga anak sa Dios. So ang makapildi ra ay sa kalibutan ang katong mga anak sa Ginoo nga nagtuo nga ana ay Dios. Nga si Jesus ang anak sa Dios. So muna siya makapildi. No? By faith we overcome the world. Who overcomes the world? He who believes that Jesus is the Son of God overcomes the world. The Apostle John said, "We know that we are children of God, and that the whole world is under the control of the evil one." 1 John 5:19. Okay. Ingon siya diri. Kining tibok nga kalibutan anaa sa ilalom sa gahom. Kining tibuok nga kalibutan anaa sa gahom, ilalom sa gahom ni Satanas, apan nahibaluan nato nga kita iya na sa Dios. Unsa kuno ning ilalom sa kalibutan? Na ilalom nato. Pasbo na ko pagbasa. Kining tibok nga kalibutan anaan sa ilalom sa gahom ni Satanas. Kini ba? No? Ngano makaingon ta? Ngano makaingon ang Biblia niini? Apan nahibuluan nato nga kita iya na sa Dios. Kita iya na sa Ginoo. So mana nagmadaogon ta diha sa Ginoo. Kauban sa Ginoo. Nagmadaogon kita. No? Power of evil try to take control and manipulate individuals, families, organizations, political powers, and pastors, etc. This makes it necessary to develop an active faith that can later extend to our cities and nations. The Apostle Paul wrote to the Christians, "For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons of the world, on the contrary, they have divine power to demolish strongholds." We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. 2 Corinthians 10:5. Akong basahon. Bisan tuod tawhanon kami apan sa among pagpakig-away sa mga nagasupak sa kamaturan, wala kami nagasalig sa among kaugalingon nga kusog, kundili sa gahom sa Dios nga mao ang among hinagiban. Mao kana ang among gigamit sa pagpildi sa sayop ng mga katarungan sa mga tao nga mapahitas-on ug dili motuo nga sa mga gitudlo sa Dios. Among gidaot, among excuse,
among gidaot bisan ang sayop nila nga mga katarungan nga sama sa lig-on nga paril nga nagababag kanila sa pagdawat sa kamaturan. Gikabig na mo ang ilang mga hunahuna sa pagtuman sa masugo ni Kristo. Karon kung makita na mo nga nagatuman na gayon kamo sa hingpit ang wala, nagatuman silutan na mo. Hallelujah. Grabe sila ka restricto pud sa una na kung adunay mga kauban nila ni Pablo na wala nagatuman pilaha nga kung ano sa ingon nga dili gid makapamuhatang kaaway kay maisugon sila, madasigon sila sa pag matinuon sila, matinuanon sila. By faith, we overcome very arguments against us. The area of man that the enemy worries most about is the mind. Ang kaaway daw, mag-worry sa about sa panghuna-una. Because faith is developed in the mind. So, kani nga itong una mura ni ang balik sa yawa. Muna nga, kinalan na, dili gyud kini mo gawas og una-una nga dautan. Kinalan positibo kayo kanunay panghuna-una. O, kining panghuna-una man eh, wala may balik sa kaaway. Pero ang makaibalunan niya ang Ginoo lang. Magagikan ang pagtuo sa una-una. Yan siya dere. Enemy worries most about is the mind, because faith is developed in the mind. That is why he wants to enslave you mentally. His purpose is to rob you of the time you should spend thinking in the things of God. He wants to keep you from any contact with the Word, but the man of God with spiritual authority must identify and demolish every stronghold that adversary wants to rise in your thoughts. So maka-identify lang na ang kanang ang kaaway diha kung imo na nang siyang isulti. Kung di mo isulti, di na siya makahibalo. You must cancel every argument that yields against you at the cross of Calvary. Faith to create. By faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. Hebrew 11:3. Hebrew 11:3. Tungod sa pagtuon na sayran nato nga ang kalibutan gimugna pinagi sa pagsulti sa Dios. Busa ang mga butang nga atong makita gibuhat gikan sa dili makita. Pulong lang sulti ng Ginoo. Buhaton niya ang langit ug yuta. Pulong lang na siya. No? Gingon din nga. Naglakaw kita sa atong pagtuo. Wala ta nalakaw sa atong makita. Walk by faith and not by sight.
11:10. Hebrews 11:10. Okay. Marita. God endowed us with His own nature. Through faith, we call out the things that are not at all, though they were. That is how Abraham believed that God would give him a son, although the circumstances were against him. Faith has the ability to see what the physical sight cannot perceive. God did not have to resort pre-existing materials to create the universe. He created everything with His own power in Hebrews 11:10. Alita. Kay ang tinuod nga ang syudad nga gipaabot ni Abraham walay lain kundi ang syudad nga lig-on gayud nga giplano ug gitukod sa Dios. Sa ganito, kay ang tinuod ang syudad nga gipaabot ni Abraham walay lain kundi ang syudad nga lig-on gayud nga giplano ug gitukod sa Dios. No? Kita usab, no? Sabi pagtuon ni Abraham. Kita usab. We see the characteristics of God describing Him as the architect. God is like a designer who works just as much in macro ideas as in microscopic ideas. He has in mind the things that are great and the things that are small. His purpose is to give a stable and happy place to all man, fit to heal the soul. Atong pagtuo makaayo sa atong mga pagbati sa atong kalag. No? A happy heart makes the face cheerful, but heartache crushes the spirit. Proverbs 15:13. Sige, ingon dali. Ginatahon ang tao nga may maayong panabot. Apan ang kinabuhi sa taong maluibon puno sa kasamok. No? So ganito, ang taong tapul so ganito, ginatahod ang tao nga may maayong panabot. Apan ang kinabuhi sa taong maluibon puno sa kasamok. Puno sa kasamok. One of the areas that greatly drives us to move in the dimensions of faith is the one related to inner healing, or the healing of wounded soul. Healing, muayo siya sa masakiton nga kalag. It requires a special dose of faith so that the soul of a person may be restored. Faith to offer. By faith, Abel offered God a better sacrifice than Cain did. By faith, he was commanded as a righteous man. When God spoke well of his offerings, and by faith he still speaks even though he is died. Hebrews 11:4. Tungod sa pagtuo naghalad si Abel ngadto sa Dios ug mas maayong halad
kaysa kang kain, ug tungod sa iyang pagtuo giisip siya sa Dios nga matarong, kay gidawat sa Dios ang iyang halad. Busag bisan patay na si Abel, may pagtulunan gihapon siya nga gibilin kanato tungod sa iyang pagtuo sa Dios. No, bisan pa si Abel, no, kun patay na, pero buhi gihapon sa atong panamduman, no, ang iyang mga gibuhat tungod sa iyang pagtuo sa Ginoo. Nag-offer siya og tithes and offering. Faith to offer is the same faith that brings wealth and leads us to conquer our finances. The blessings of the Lord brings wealth, and He adds no trouble to it. Proverbs 10:22. Proverbs 10:22. Maadunahan ang tao tungod sa pagpanalangin sa Ginoo, og dili kini makuha pinagi sa sobra nga paghago. Amen. Sa ganito, maadunahan ang tao tungod sa pagpanalangin sa Ginoo. So ang Dios ang manalangin, ug dili kini makuha pinagi sobra nga paghago. So kini rin panalangin sa Ginoo, dili sini siya walay makatupong sa imong paghago, no, sa panalangin sa Dios. One of the areas that greatly drives us to move in the dimension of faith is the one related to inner healing, or the healing of wounded soul. It requires a special dose of bitter sacrifice than so mano siya, no. Hebrew 10:22. An interesting principles is that God first created the goods that we were going to need before He created us. In understanding these principles of provision before birth, we are able to enter into the dimension of faith necessary to receive prosperity. No? Walay makatupong sa panalangin sa Ginoo sa imong kakugi. Wala ra nang kakugi kung ikaw panalanginan ka sa Ginoo. Una sa tanan, good health. No? Good health. Ka na mabutang, ikaduhan na lang na. Ito pag sa gingon ba nga, kanang natulog pa lang ta, Ginoo nag-andam na. No, nag-andam na niya na nga mga pagkaon. Nanang pambor sa Ginoo. Gihatag ka na to. No? Faith to heal the body. Ang atong pagtuo, makahayo sa ato nga lawas, makahayo sa ato nga makahayo sa atong kalag, no? Surely He took up the infirmities and carried our sorrows, yet we considered Him stricken by God, smitten by Him, and afflicted. But He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed. Isaiah 53:4-5. Isaiah 4:5. Sa ganigingan sa pulong sa Ginoo. Sa pagkatinuod, giantos niya ang mga kasakit ug mga pag-antos nga alang unta kanato. No? Alang unta sa ato.
apan abi nato gisilutan siya sa Dios tungod sa iyang mga sala. Ang tinuod gisamaran siya tungod sa atong mga kalapasan. Nabunog siya tungod sa atong pagkadautan. Ang silot nga iyang giantos mao ang nakahatag kanatong maayong kahimtang ug pinagi sa iyang mga balaod ug pinagi sa iyang mga labod kita na nga ayo kitang tanan sama sa mga karnero nga naisalaag matag usa kanato nagpatuyang lang sa pagbuhat sa atong gusto. Apan siya ang gipaanto sa Ginoo sa silot nga alang unta kanatong tanan. No? Sige mo diri. Nga gitawag sa ingon ba nga giduphan ta sa Ginoo nga nagdahom ta katong silota para niya para dito nato gitubos ta sa Ginoo kita ang tutilan sa krus pero tungod sa iyang paghigugma kanato giduphan ta niya ug sa giingon na pinagi siyang mga labod naayo ta 39 lashes naayo ta sa atong inner healing sa atong physical healing. Dito sa krus sa Kalbaryo gidaog na niya ang tanan. Daw di man ta exempted sa mga balatian o inana para po na sa ato nga kinabuhi nga dili ta mapariwara ning kalibutan. No? Kay nagapatuyang tagbuhat ning kalibutan na dili uyon sa kabubuton sa Ginoo. So manumbalik kita ngadto kaniya. No? Muila kita siya nga atong Dios. Faith is the determinate to obtain physical healing. It consists of having the conviction that the affected area will be restored at a reality. Muna to siya. Ma-restore na itong panglawas, ma-restore na itong sa realidad. No? Spiritual healing, physical healing, no? Tanan, no? Giko ana sa Ginoo dito sa krus sa Kalbaryo. Gitubos na ta niya. So mana siya ang ato nga kinabuhi. Dinhi sa kalibutan nga nagmadaugon ta tungod sa atong pagtuo nga sa Ginoo.